Mateo chapter 13. Nang araw na yaon ay lumabas si Jesus sa bahay at naupo sa tabi ng dagat at nakisama sa kanya ang lubhang maraming tao. Ano pat lumulan siya sa isang daong at naupo at ang buong karamihan ay nangatayo sa baybayin. At pinagsalitaan niya sila ng maraming mga bagay sa mga talinghaga na sinasabi, narito ang manghahasik ay yumaon upang maghasik. At sa paghahasik niya ay nangahulog ang ilang binhi sa tabi ng daan at dumating ang mga ibon at kinain nila. At ang mga iba ay nangahulog sa mga batuhan na dooy walang sapat na lupa at pagdakay sumibol sapagkat hindi malalim ang lupa. At pagsikat ng araw ay nangainitan at dahil sa walang ugat ay nangatuyo. At ang mga iba ay nangahulog sa mga dawagan at nagsilaki ang mga dawag at ininis ang mga yaon. At ang mga iba ay nangahulog sa mabuting lupa at nangagbunga ang ilay tig-100 at ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. At ang may mga pakinig ay makinig. At nagsilapit ang mga alagad at sinabi nila sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan sa mga talinghaga? At sumagot siya at sinabi sa kanila, sa inyo'y pinagkaloob ang mga kaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit, datapwat hindi pinagkaloob sa kanila. Sapagat sinumang mayroon ay bibigyan at siya magkakaroon ng sagana, ngunit sinumang wala pati na nasa kanya ay alisin sa kanya. Kaya't sila'y pinagsasalitaan ko sa mga talinghaga sapagkat nagsisitingin ay hindi sila nangakakakita at nangakikinig ay hindi sila nakakarinig ni hindi sila nangakakaunawa. At natupad sa kanila ang hula ni Isaias na sinasabi, sa pakikinig ay inyong maririnig at sa anumang paraay hindi mapag-uunawa at sa pagtingin ay inyong makikita at sa anumang paraay hindi ninyo mamamalas. Sapagkat kumapal ang puso ng bayang ito at mahirap na mga karinig ang kanilang mga tainga at kanilang ipinikit ang kanilang mga mata, baka sila'y mga kakita ng kanilang mga mata at mga karinig ng kanilang mga tainga at mga kaunawa ng kanilang puso at muling mga balik loob at sila'y aking pagalingin. Datapwat mapapalad ang inyong mga mata sapagkat nangakakita at ang inyong mga tainga sapagkat nangakakarinig. Sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo na hinangad na makita ng maraming propeta at ng mga taong matuwid ang inyong nakikita at hindi nila nakita at marinig ang inyong naririnig at hindi nila narinig. Pakinggan nga ninyo ang talinghaga tungkol sa maghahasik. Kung ang sinuman ay nakikinig ng salita ng kaharian at ito'y hindi niya napag-uunawa, ay pinaroroonan ng masama at inagaw ang nahasik sa kanyang puso. Ito yaong nahasik sa tabi ng daan. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita at pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. Gayunmay wala siyang ugat sa kanyang sarili kundi sangdaling tumatagal at pagdating ng kapighatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitiso siya. At ang nahasik sa mga dawagan ay yaong dumirinig ng salita, ngunit ang pagsusumakit na ukol sa sanglibutan at ang daya ng mga kayamanan ay siyang umiinis sa salita at siya ay nagiging walang bunga. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumirinig at nakauunawa ng salita na siyang katotohanang nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay tig-30. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang taong naghasik ng mabuting binhi sa kanyang bukid. Datapwat samantalang nangatutulog ang mga tao, ay dumating ang kanyang kaaway at naghasik naman ng mga pangsirang damo sa pagitan ng trigo at umalis. Datapwat nang sumibol ang usbong at mamunga, ay lumitaw nga rin ang mga pangsirang damo. At ang mga alipin ng puno ng sangbahayan ay nagsiparoon at nangagsabi sa kanya, Ginoo, hindi baga naghasik ka ng mabuting binhi sa iyong bukid? Saan kaya nangagmula ang mga pagsirang damo? At sinabi sa kanya ng isang kaaway ang gumawa nito at sinabi sa kanya ng mga alipin, ibig mo baga na kami nga'y magsiparoon at ang mga yao'y pagtipunin? Natapot sinabi niya, huwag baka sa pagtitipon ninyo ng mga pagsirang damo ay inyong mabunot pati ng trigo. Pabayaan ninyong magsitubo kapwa hanggang sa panahon ng pag-aani
At sa panahon ng pag-aani ay sasabihin ko sa mga aani, tipunin muna ninyo ang mga pagsirang damo at inyong bibigkisin upang sunugin, natapot tipunin ninyo ang trigo sa aking bangan. Sinaysay niya sa kanilang ibang talinghaga na sinasabi, ang kaharian ng langit ay tulad sa isang butil ng binhi ng mustasa na kinuha ng isang tao at hinasik sa kanyang bukid, na siyang lalong maliit sa lahat ng mga binhi, natapot ng tumubo ay lalong malaki kaysa mga gulay at nagiging punong kahoy. Ano pat nagsisiparoon ng mga ibon sa langit at sumisilong sa kanyang mga sanga. Sinalitan niya sa kanilang ibang talinghaga, ang kaharian ng langit ay tulad sa lebadura na kinuha ng isang babae at tinago sa 3 takal na harina hanggang sa ito'y nalebadurahang lahat. Lahat ng mga bagay na ito'y sinabi ni Jesus sa mga karamihan sa mga talinghaga, at kung hindi sa talinghaga ay hindi niya sila kinakausap, upang matupad ang sinalita sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, bukbukin ko ang aking bibig sa mga talinghaga, saysayin ko ang mga natatagong bagay buhat nang itatag ang sanglibutan. Nang magkagayon ay iniwan niyang mga karamihan at pumasok sa bahay, at sa kanya ay nagsilapit ang kanyang mga alagad na nagsipagsabi, paliwanag mo sa amin ang talinghaga tungkol sa mga pagsirang damo sa bukid. At siya'y sumagot at nagsabi, ang naghahasik ng mabuting binhi ay ang anak ng tao, at ang bukid ay ang sanglibutan, at ang mabuting binhi ay ito ang mga anak ng kaharian, at ang mga pagsirang damo ay ang mga anak ng masama. At ang kaaway na naghasik ng mga ito ay ang dyablo, at ang pag-aani ay ang katapusan ng sanglibutan, at ang mga mag-aani ay mga anghel. Kung paano ang pagtipon sa mga pansirang damo at pagsunog sa apoy, gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan. Susuguin ng anak ng tao ang kanyang mga anghel at kanilang titipunin sa labas ng kanyang kaharian ang lahat ng mga bagay na nagpapatisod at ang nagsisigawan ng katampalasanan, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Kung magkagayoy magliliwanag ang mga matuwid na katulad ng araw sa kaharian ng kanilang Ama, ang may mga pakinig ay makinig. Tulad ang kaharian ng langit sa natatagong kayamanan sa bukid na nasumpungan ng isang tao at inilihim, at sa kanyang kagalakay yumaon at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili ang bukid na yaon. Gayon din naman ang kaharian ng langit ay katulad ng isang taong nangangalakal na humahanap ng magagandang perlas. At pagkasumpong ng isang mahalagang perlas ay yumaon siya at pinagbili ang lahat niyang tinatangkilik at binili yaon. Tulad din naman ng kaharian ng langit ang isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda, na nang mapuno ay hinila nila sa pampang, at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapot itinapon ang masasama. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanglibutan, lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matutuwid, at sila'y igagatong sa kala ng apoy. Diyan na nga ang pagtangis at ang pagngangalit ng mga ngipin. Napag-unawa baga ninyo ang lahat ng mga bagay na ito? Sinabi nila sa kanya, oo. At sinabi sa kanila, kaya't ang bawat eskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sangbahayan na naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. At nangyari na nang matapos ni Jesus ang mga talinghagang ito ay umalis siya doon. At pagdating sa kanyang sariling lupain ay kanyang tinuruan sila sa kanilang sinagoga, ano pat sila'y nangagtaka at nangagsabi, saan kumuha ang taong ito ng ganitong karunungan at ang ganitong mga makapangyarihang gawa? Hindi baga ito ang anak ng Anluwagi? Hindi baga tinatawag na Maria ang kanyang ina, at Santiago at Jose at Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At ang kanyang mga kapatid na babae, hindi baga sila lahat ay nangaa sa atin? Saan nga kumuha ang taong ito ng lahat ng ganitong mga bagay? At siya kinatsuran nila, datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, walang propeta na di may kapurihan diban sa kanyang sariling lupain at sa kanyang sariling bahay. At siya ay hindi gumawa roon ng maraming makapangyarihang gawa dahil sa kawalan nila ng pananampalataya.